Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, meron sa aking video na pinapareact, no? Ito, ano ba ito? Sabi dito, trans women are women. Ngayong Pride Month, may real talk ang LGBTQ plus advocate na si Vince Liban sa pagkilala sa mga trans women, trans woman bilang mga babae. Pakinggan muna natin si Sir. Bakit trans women are women? Ang transgender women ay mga kababaihan with transgender experience. Ibig sabihin, hindi nagtutugma ang kanilang gender identity sa kanilang assigned sex at birth. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila babae. Bagkus ito ay isang identidad na sumasalamin sa karanasan ng mga kababaihan na sadyang ipinanganak na iba sa kanilang gender identity. Ayon sa mga akademiko at eksperto, ang pagiging babae ay isang gender identity, isang kasarian na hindi lamang nakabase sa ating mga assigned sex at birth or chromosomes. Ang pagiging babae ay isang karanasan na nakabase sa ating lived experiences at sa mga social roles that are expected of us and that we perform in society. Ang pagiging babae ay isang karanasan na nakabase sa ating lived experience. Ano sabi niya? Experiences at sa mga ang pagiging babae ay isang karanasan na nakabase sa ating lived experiences at sa mga social roles that are expected of us and that we perform in society. Isa sa mga social roles ng babae, no? At ang pinaka-importante ay mag-produce ng anak. Nagagawa ba yan ng trans woman? Yun ang yun yung pinaka, kasi kung sasabihin mo, kung generic ang sasabihin mo, no? For example, kaya din namin huminga katulad ng tunay na babae. Kaya din namin maglakad katulad ng tunay na babae. Kailangan namin, kaya naming mag-alaga ng bata para yung pagiging babae kasi, 'di ba? Yung ginagawa noon ay unique lang talaga sa babae. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng period. 'Di ba? Babae lang talaga ang nakaka-experience noon. Yun katulad ng sinabi ko kanina, magbigay ng anak. Babae lang talaga nakakagawa nun, min. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na baog 'yan, pero naka-design kasi yung anatomy niyan para sa ganung role. 'Di ba? Kasi may mag-a-argument paano kung baog di na babae 'yon? Hindi. Pero yung organ niya, naka-design yun para doon kahit ba naman hindi gumagana yun eh. Kahit pa sabihin mo ganito, isang kotse na naka-junk dyan na hindi na umaandar. Pero nagawa kasi yung kotse na yon para talagang sakyan ng tao yon. Kaya masasabi mong kotse pa rin yan. Kahit naka-junk yan dyan. Diba? Pero kayo kasi, ano ba yung nyo? ano ba yung masasabi nyo na nagagawa nyo na kasi sa totoo lang kung yung lived experiences at social roles na yan, kahit tunay na lalaki kayang gawin yan eh. Ano ba yung sinasabi mo na yun, yung mag-alaga ng anak? Kayang gawin ng tunay na lalaki yun eh. Napakaraming karanasan at identidad ng pagiging babae. May mga batang babae, matandang babae, women with disabilities, women of color, working women, students, Christian women, Muslim women, at napakarami pang iba. Hindi kabawasan ang pagiging transgender woman sa usapin ng karapatan ng mga kababaihan. Bagkus ito ay pagpapalakas at pagpapakita na may sari-saring identidad at karanasan ang mga kababaihan sa lipunan. Ako si Vince Liban.
Na-explain niya ba na maayos yung ano, yung sinasabi niya? national convener ng Kasi wala ka rin naman na isabing ano unique na nagagawa ng babae na naggagawa ng trans women. 'Di ba? I mean, ito ang nakikita ko kasing problema nila, no, lagi nila sinasabi yung discrimination daw, yung discrimination, no. I mean, kasi paniniwala namin to paniniwala nyo lang, di maniwala kayo. Huwag nyo na kaming isama dyan. Di ba? I mean, ganito, no, kung kayo ay nararamdaman yung tunay kayong babae, at nagdadamit kayo na kayo ay babae, go ahead. 'Di ba? Wala namang batas na nagbabawal dun Go ahead. Pero dahil sa ginagawa nyo yan, ine-expect nyo na imomodify namin yung katotohanan base sa subjective opinion nyo kung ano ang kasarian nyo. When you say subjective, kasi para sa inyo lang yun Dahil para sa inyo, kailangan baliin natin yung katotohanan na hindi kayo tunay na babae. Yes, sabihin nyo, transgender kayo. Okay, sige, transgender. Pero yung sasabihin tunay kayong babae, ano ba? Di ba? Inaccept na kayo na society na ganyan. Ginagalang na kayo ng society dahil sa ganyan. Di ba? Mga naging professor ko sa Fatima, mga badingersy din. Pero mataas ang respeto ko doon dahil kasi matatalino talaga yon at mababait din. 'Di ba? Pero yung yung feeling nyo aping-api pa kayo dahil hindi kasi talamak kasi ang diskriminasyon sa amin. Hindi lang naman kayo nakakaranas niyan hindi kami tinatanggap sa trabaho dahil kami transgender or etc. Hindi lang naman kasarian nyo yung nakakaranas niyan Kahit yung mga tunay na Alam mo ba, do sa dati kong pinagtatrabahoan, ayoko na sabihin kung saan, pero alam niyo naman kung saan ako nanggaling sa Robinson Supermarket at sa SM. Alam niyo ba, isa doon sa pinanggalingan ko, mas pinaprioritize sila may ganito, may itsura, kesa talagang qualified. Oo, sinabi mismo ng HR sa akin yan. Kasi may nag-a-apply noon, may pinapasok kasi ako na gusto ko irregular. Gusto kong irregular kasi sobrang sipag. Sobrang talaga, yung tipong pagpapasok ka ng opisina, lahat okay na, pipirma ka na lang. Kasi sobrang sipag. Gusto ko irregular talaga. Tsaka kaya siya nagsusumikap kasi, may anak siyang 3 na single mom kasi siya. Kaya sobrang sipag. Talagang lahat ng recommendation ginawa ko talaga para ma-regular. Biglang may nag-apply na na siguro walker yun. Or hindi, maganda naman talaga. Maganda. Pero mas pinaburan yun ng HR Pero sa kabila ng ganon, totoo nga naman, kasi napansin ko din nung napunta sa amin yon, ang bilis niya makakumbinsi ng benta. Pero hindi lang naman kasi sa pagbebenta ang trabaho, maraming yan Maraming aspeto. Siyempre, gagawa pa ng report yon. Eye candy lang siya. 'Di ba? Pero doon sa report, sablay-sablay pa na ako, mas kukunin ko na yung all around na talaga maasahan kaysa dun sa, alam mo yun, yung para, kasi ang katwiran kasi daw, maganda daw pag napicturan daw yung tindahan na may maganda. Diba? Ano ba ibig ko sabihin? Medyo napalalim ako doon sa kwento ko na yon. Ano ibig ko sabihin? Hindi lang yung issue nyo ang nakakaranas ng diskriminasyon. Minsan nga, sa public transport, yung mga matataba, yung mga obese,
Nakakaranas din ng diskriminasyon yun eh. Minsan may nag-issue pa nga na sinisigawan ng driver, ay nako, wag ka na sumakay dito, mapaplatan ako. 'Di ba? Meron naman pagka bungi ka. Lagi kang pinagtatawanan ni Vice Ganda sa show niya. O smile ka nga, smile kahit alam na bungi. 'Di ba? Ang daming uri ng pagdidiskrimina dito sa mundo natin na hindi lang kayo nakakaranas. Hindi ko naiintindihan bakit sarili nyo lang ang nafi-feel nyo na nakakaranas ng ganyan. 'Di ba? Na sobrang ironic na kadalasan yung mga kamiyembro nyo pa na nagtatrabaho sa entertainment industry na sobrang makalait pa ng kapwa. Yun hindi ko naiintindihan dito eh. Ano ba ang pinaglalaban nyo ba? Equality or superiority? Kasi kung equal lang, sa totoo lang, baka mas pa kayo eh. Mas pabor pa sa inyo ang mundo eh. Kasi alam mo, bawal na kayong biruin. Bawal na kayong pero kayo pwedeng gawin nyo yun. 'Di ba? Sometimes nga pinagbabawalan nyo pa na magbakla-baklaan yung mga content creator eh. 'Di ba? Ang dami ng bawal na gawin sa inyo. Tapos pati pa ba naman yan, yung pagiging babae, aangkinin nyo pa. Hindi na kayo nakontento na may sarili na kayong category. Tapos gagalit kayo pagka umihi kayo sa babae. Ayaw nung mga tunay na babae na umihi dun sa CR nila. Ano ba? Sabi ganoon, pati naman ako, pati Gabriela, tinulungan pa yun. Diba? Kasi na-discrimina daw. Kasi ayaw nung, yung mga babae dyan, papayag ba kayo na sumama sa CR nyo? Yung, transgender? Diba? Abay, pag-aari nyo yun. Yung CR na yun, sa inyo yun. Hindi sa kanila. Welcome naman kayo sa CR ng mga lalaki eh. Ayaw nyo lang talaga makita na pumapasok kayo doon dahil niloloko nyo yung sarili nyo na babae kayo. Na tunay kayong babae. Biruin nyo, gusto nyo igalang yung paniniwala nyo, pero yung paniniwala ng iba, kailangan yumuko sa inyo. Ano ba? Maging contented na kayo. Sinasabi nga nila Rene Salud, di ba? Sino pa ba yung isa? Ricky Reyes at Rene Salud. Magpasalamat daw kayo dahil yung mga katulad nyo ngayon, tanggap na sa society natin. Biruin mo, maglalakad kayo sa mall na magka-holding hands, parehas kayong lalaki. Hindi na kayo pinagtatawanan ngayon. Nung araw. Baka lahat ng tao nakatingin na sa inyo. Yung mga uri nyo, sinasako yan sa probinsya dati. Binibiti, sinasabi ni Ricky Reyes yan. Pero sa inyo, lahat ng pwedeng ipanggalang sa inyo, binibigay na. Pero yung mga, yung para sa mga tunay na babae na sa kanila yon, iwan nyo na sa tunay na babae yon. Gumawa kayo ng sarili nyong category. Mga trans women. Diba? Wala eh. Gustuhin nyo man na maging babae kayo, pero talagang inassign kayo ng Diyos sa ganyang katawan. Diba? Wala nang ito may napakinggan ako, sinabi ni Brother Eli Soriano nun. May nagtanong sa kanya eh. LGBTQ daw. May impyerno na po ba kami or baka hindi kami tanggapin ng Diyos, sabing ganon. Sabi ni Brother Eli, hindi ako dating daan na, maganda lang yung pagkakasagot ni Brother Eli Soriano nung napanood ko. Sabi ni Brother Eli Soriano, kung ano yung pinagdadaanan nyo daw, alam naman daw ng Diyos yun. 'Di ba? Alam naman ng Diyos yun. Yung puso nyo na kung ano yung
kung ano yung takbo ng puso nyo, yung talagang feminine na feminine kayo, alam naman ng Diyos yun. At hindi naman daw sapat yun para impyernuhin kayo agad. Kahit naman ganun yung pakiramdam nyo, hindi nyo naman, kasalanan nyo ba na maging bading kayo? Hindi nyo naman kasalanan yun eh. Ngayon, ang ipinagbabawal lang talaga, yung ano talaga, yung hindi nyo dapat gawin. Lahat naman tayo may struggles na ganun, kahit mga straight eh. May mga struggles din na bawal gawin. For example, no, bawal makipagrelasyon sa kapag ikaw ay kasal na, 'di ba? May mga kanya-kanyang struggles din kasi tayo. Hindi lang kayo. Nagkataon lang na yan yung na-assign sa inyo. Lahat tayo may kanya-kanyang pinaglalabanan. Yun ang sinabi ni Brother Eli. Kumbaga kung ano, basta as long as sumusunod ka sa will ng Diyos, no, hindi mo siya sinusuway, kahit na magkikikembot-kembot ka diyan, wala namang problema diyan eh. 'Di ba? Pero kung ibebend nyo yung sabing ika nga, no, ibebend daw yung law. Hindi naman law, no? Kung babaluktutin nyo yung katotohanan para tanggapin yung gusto nyong mangyari at maraming maaapektuhan, hindi naman hindi naman kasi fair yun para sa ibang kasarian din. Kasi kung gusto niyo ng equality, nasa inyo na eh. Ano yung pagiging equal nyo? Mabuhay kayo ng ganyan. Okay. Walang problema. Magdamit kayo ng pambabae. Sige, magdamit kayo ng pambabae. Diyan kayo maligaya eh. 'Di ba? Wala namang pumipigil. May pumipigil ba sa inyo noon? Magdamit kayo? Kaya lang, ang gusto nyong kontrolin, yung pag-iisip na namin, na isipin na babae kayo, na pag-iisip namin kayo, wala kayong pake doon. Diba? Kung ang tingin namin sa inyo, lalaki pa rin, wala na kayong pake doon. Pero yung respeto na kaya namin ibibigay namin sa iyo, matawag man namin kayo na sir, diba? Huwag sasamaan loob nyo kasi yun ang alam naming respeto na kaya namin ibigay sa inyo eh. Ang hirap kasi no na syempre alam namin na lalaki ka tapos magpapatawag ka ng ma'am. Maybe yung iba kaya, no? Kung hindi naman abala, pero halimbawa nagkamali lang, naalala niyo yung nakapagsalita ng sarili, patatayuin mo tapos lelekturan mo dahil natawag kang sir. Eh paano kung na-train talaga siya na gano'n? Paano kung halimbawa yung religious belief niya talaga? Gano'n. Anong gagawin mo doon? Kukontrahin mo yon? Paniniwala niya yun eh. Katulad nyo, may paniniwala din kayo. Ba't pipilitin nyo yung mga hindi naniniwala sa gusto nyo mangyari na maniwala sa inyo? Hindi naman kayo pinakikialaman. Diba? Tataka nga ako ba't yung mga Muslim, hindi nyo, against din ang Muslim sa ganyang ginagawa nyo, pero hindi nyo makontra Muslim eh. Diba? Anyway, kayo na, bahala kayo dyan, Basta kung anong ikaliligaya nyo, since wala naman ang pumipigil sa'yo, gawin nyo. Gawin nyo. Hindi naman labag sa batas yan eh. 'Di ba? Pero yung pati pag-iisip namin, kokontrolin namin, para lang mapagbigyan kayo, hindi na pwede yun. 'Di ba? May sarili kaming isip. 'Di ba? Ang pusa sa isip namin ay pusa talaga yan. Hindi yan pwede maging aso. 'Di ba? Anyway, yan lang po pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.